Palipad hangin pa kayo. Ha? Aray ko. Aray. Yeah, hilig yung mamintala ng tao, ano? Tayo sana nga patitigat. Bibira yan. Bubalta yan. Lakasan mo naman. Aray. Aray, aray. Yan na ba yung kaya mo? Ano lang eh, may hinang tao lang kaya mo eh. Dapat yung ginaganyan nyo, yung katulad nyo, may alam. Lakasan mo! Ang baho ng bira mo eh. Sumisingaw, wala pa nga eh. Klase yan. Makrab. Aray. Sabi, may bote. Ubusin mo yung nilagay mo dyan, nakakapinsala ka ng katawan. Ito, nasa ospital, lalo lang nanghihina, pero sure ay talaga. Nagastusan lang ng tao dahil sa kalokohan nyo. Ano ba layon? Bakit ginawa mo to? Tara mag-usap. Lalo ka malalagas ng buhok mo, salbo ka. Mapapanot ka. Sinasabi ko sa'yo. Ayaw mauubos yung buhok mo. Regalo ko ha. Ikaw yung kumakalakalabit eh. Nasa biyahe ako eh. Ha? Kumakalabit ka sa amin eh. Yun na ba yung lakas mo? Ayaw ko na mabalik kayo mo pa, ha? Ha? Kaso, wala kang patanggap eh. Wala kang kwenta kalaban. Diyan pa. Ikaw na may katawan, napapatawad mo ba ang gumawa nito sa'yo? Ha? Diyan pa nga, oh. Tingnan mo, di pa na ano. Isa nga, kailangan na ngayon mapagawa yun. Ano pangalan? Francisco. Francisco, mapapatawad mo ba yung gumawa sa'yo? Ha, Francisco? O, puso? Di ba? Francisco, bulat. Bilat. Yeah. May natitira pang dumi. Pakaramdaman mo lang ang sarili mo, ha? Kalma ka lang. Gumaan ang pakaramdam. Maliwalas. Okay, good. Salamat sa Panginoon. Ngayon, gumaan. Gumaan ka naman. Nasabay na yan kasi sa physical mo sakit, kaya ganyan ang pakiramdam mo. Pero ngayon nabasag na. May, ano yan eh, considered na lihim na galit yan eh.
Kilala mo yan? Kalbuhin na. Ang laki. Matanda na. Medyo Oo, may edad na. yung sa kanang katandaan. Ang dasal na rin sa mga namin. Yes, hello po. Magandang gabi po. Yes po. Yes, ano pong concern? Namatang lang kayo, te? Yes po. Ano pong concern nila? Ay, pwede ka naman magbalik sa doktor para mapigyan ka ng reseta para sa no? Kung pinanganginan siya, Saan lang kayo daan sa open canal? Sanay kayo? Open canal. Perhaps sa, ano daw, parang may hanginan siya. Yung, Sino ba yung galing naman? dito daw dati. So, just kami, maaari ka pupunta rito para ma-check natin na kasi baka may ano ko pa rin spiritual, ha? O baka bibili kang maaari natin tingnan yung dito, ha? Taga saan ba? Marami po kasi. Check na lang po natin, check na lang po natin dito, ha? Saan ka po ba? Ay, okay. Sige, send mo na lang yung picture. Picture mo dito sa Espiritu Medicana page, ha? Okay, okay. God bless po. So magandang gabi sa lahat. Sumayin niyo po ang kapayapaan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Magandang gabi muli. Sa lahat po, it's 8:23 na at yung iba ay magsikain na kayo dyan ng dinner ninyo o supper kasama ng inyong family. At wag pong makakalimot at wag naman po nating pabayaan ang ating mga sarili, ha. Medyo lag yung natin. May something si Tatlong araw lang yan. may something si Facebook. Nagkakaroon mo si Kuya ng malunggay. Tapanan mo pag-alaga. Tapos yun mo lang gawin yung tubig para Oo, may something si Facebook. So muli magandang gabi sa lahat. Sumayin niyo po ang kapayapaan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Updating kasi, pas ko lagi eh. So sa mga nangangailangan na tulong kami narito lamang, ha. Kung may katanungan kayo hanggat naka-live tayo, magtanong na kayo. Vloggers talaga ngayon si baka may update na naman to. May update nga ata si Facebook ngayon. May mga katanungan po ba kayo habang naka-live tayo? Nang sa ganun masagot natin ang inyong mga question. Magandang gabi muli sa lahat. Sumayin niyo po ang kapayapaan. May update nga si Kuya Facebook nyo. Kaya pala medyo may siya. Traffic. Traffic siya ngayon oh. Good evening din kay Jimmy from Mindanao. Sa mga may question dyan, question lang kayo. So huwag kayong makakalimot, ha. Tayo magpasalamat sa Panginoon. Ano mang biyaya, grasya, sitwasyon, panahon ang meron tayo sa ating buhay. Kami ay tagapaalala at ang Diyos po ang siyang nagpapagaling. Kami po instrumento lamang. May tanong po kayo?
Sige, God bless po. Palakas ka, kuya, ha? Huwag ka na mag-alala at basag na yan. Once again, good evening to all of you. Sa mga viewers natin dyan, maraming salamat po sa inyong pagsuporta at sa pagtitiwala sa amin. Yung mga nagre-recommenda po sa amin, salamat po sa inyo ng marami. So, dahil po sa inyong pagtulong sa maliit na bagay na pag-share at pagre-recommenda sa amin, marami na tayong taong naibalik sa Panginoon, nailigtas ang mga buhay. Diba? Yan naman ang mahalaga sa buhay. Although sa iba kasi, hindi siya ganun ka-worth, since yung nature ng pamumuhay natin is focus tayo kung paano tayo lalago. At hindi rin naman po masama yun. Diba? It's just that sa amin kasi is kami yung tagapaalala. Minsan syempre sa sobrang busy ng tao sa buhay para magpalago o para sa ikabubuti ng kanilang buhay at sa mga mahal nila. Diba? Nakakalimot tayo. So kaya kami naririto bilang taga-paalala na kahit ano man ang meron tayo sa buhay, mataas ka man o mababa, mahirap mayaman, may pera o wala, di ba? Kung ano mang kalagayan mo, you're in good naman, at yung iba talagang hirap na hirap, di ba? Para sa amin, pantay-pantay pa rin po tayong mahal ng Diyos. Despite na yung iba napapatanong bakit ganito, parang hindi fair, di ba, sa buhay. Ako sa totoo lang, masasagot ko yan na patas pa rin ang Panginoon. Hindi lamang po din natin nalalaman na sa panahon ng kahirapan natin, ang Diyos ay nakikinig din sa atin at hindi nagpapabaya. Sadya lang po ang tao kasi ang siyang napapalayo sa Panginoon. Kaya nga po kami nagpapaalala na kapag kayo ay nakaranas na ng biyayang galing sa Diyos, actually, itong buhay na meron tayo, biyayang malaki na to mula sa Panginoon eh. So hari nawa i-cherish natin ito at bigyang halaga. Unay para sa Panginoon, 'di ba? Hindi mo naman siya, alam mo 'yon, hindi mo naman siya titingnan na o titingnan yung sarili mo na more than sa nararapat, 'di ba? Bigyan lang natin ng halaga yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Although ang Diyos naman hindi naghahanap hindi siya attention seeker, ika nga. 'Di ba? Kasi ang Diyos, sa totoo lang, yung papurit pa sa salamat. Sabi nga niya sa salita niya, sa Biblia, mga haing handog ay hindi ko hinihingi. 'Di ba? Hindi ko kailangan. Sapagkat bakit? Lahat ng meron dito sa mundo ay sa Kanya. 'Di ba? Kaya niyang gawin 'yun nang siya lamang mag-isa. Ang nais ng Diyos, sa totoo lang, hindi siya nalulugod sa ganun lang kung pag ikay tumawag, nagpapasalamat ka hindi naman totoo sa puso mo. So walang halaga pa rin sa buhay 'yun. Walang halaga sa Panginoon. Ang gusto niya yung pusong tapat, yung pusong may pagpapahalaga. 'Di ba? May pusong may malasakit, 'di ba? Kasi lahat tayo gawa ng Diyos Gawa tayo ng Diyos. Lalo tayong mga tao. Binigyan niya tayo ng importansya ng halaga ng pagmamahal despite na talaga napakatigas ng mga ulo natin, 'di ba? So, that's the reality of life. Talagang matigas talaga ulo natin at wala talaga kahit isang perpekto, 'di ba? Kahit ako matigas din ulo ko Dumaan din ako sa napakakulit ko sa buhay. Pero binago lang naman ako ng Panginoon dahil sa natatanging misyon na aking kaharapin na hindi ko lubos maisip na ilalagay niya ako dito. So, nakita ko ang Panginoon sa panahon na ako ay talagang nasa kailaliman ng aking pagsubok ng buhay. At bigla ko na lang nasabi sa sarili ko, pagod na ako, Panginoon. Sinusuko ko na yung sarili ko. Ikaw na bahala. And then in one click, bigla na lang nagbago buhay ko. Kasi yun yung nasa loob ng damdamin ko, hindi lang yung nasa puso, o hindi lang yung nasa isip ko na gusto kong sabihin Ayun na talaga yung totaling nararamdaman ko. So that is what we call the total surrender. Na kung ilalakbay ko yung buhay ko sa nakaraan, hindi ko alam yun. Kung bakit nangyari yun, kung para saan yun. And then now, na nakita ko na nandito na ako sa ganitong pagkatawag ng Panginoon,
nakita ko yung pagpapahalaga niya na despite na, alam mo yon, wala akong kwentang tao. Nandyan siya pero para iligtas ang isang katulad ko na nanliligaw noon. Kaya kami ay narito, magsasabi sa inyo na kung kayo'y naguguluhan sa buhay, meron na kayong gustong bitiwan pero hindi nyo kaya, alam nyo yun, marami kayong problema na hindi nyo alam ang solusyon, isuko mo sa Diyos. Isuko mo yung sarili mo. Diba? Yan lang ang tanging nagawa ko sa buhay ko nang hindi siya sapilitan eh. Nangyari ng sadya, sakdal na nangyari sa buhay ko na hindi ko inaasahan na dito ako inilagay ng Panginoon. Hindi ko iniling, hindi ko in-expect, hindi ko ginrab na, alam mo yon, hindi ako naghahabol para maging ganito ako. Alam niyo yun, ganun yung nangyari sa buhay ko. Na-experience ko. Kumbaga, hari nawa tong experience ko na ibinabahagi sa inyo. This is my reflection, di ba? Hari nawa maging maging isang ehemplo rin ng kumbaga instrumento ng Panginoon upang magbigay din ng kalakasan sa inyo na magpatuloy kung ano man ang pinagdaraanan ninyo. May darating at darating na para sa inyo. Basta kayo'y ang inyong mga mata ay ituon nyo sa Diyos. Yung bang malaman ninyo at lumakad kayo sa buhay ninyong may Diyos. Hindi yun dahil alam mo lang at kilala mo lang, kundi dahil may Diyos. Diba? Yung may Diyos ka, kinikilala mo siya, ang Ama, ang Panginoong Hesus. Diba? Hari naway, dumating na sa buhay nyo yung ganun, kasi gusto ko rin ma-experience ninyo yung dinanas ko na pagliligtas ng Diyos. At yung pagliligtas ng Panginoon na ngayon ay nakikita ninyo ako dito, humaharap po sa inyo, ay para yan sa Panginoon. Na maging isa kaming buhay na tagapaalala, buhay na patunay na hindi pa huli ang lahat para magbago. Shoutout din sa mga nanonood na mga nangungulam, gumagawa ng hindi maganda para sa kanilang ikinabubuhay. Hari naway, pumatas na po tayo. Kasi ang Diyos naman ay nakikita ang lahat eh. Meron pa rin kabutihan. Although may mga tao talagang wala ng kabutihan sa puso dahil nilamon na ng kasamaan, ako'y naniniwala na marami pa ring tao na may kabutihan pa rin. At hindi pa huli ang lahat upang magbago para sa Diyos. At para na rin yan sa inyo. For the salvation. Kasi sa kahuli-hulihan lahat tayo haharap sa Diyos eh. Diba? Hari nawa bigyan natin ng halaga yung buhay na binigay ng Diyos. Halaga na kung saan yung gusto niya para sa inyo. Para sa ikabubuti. Hindi para maging notorious yung tingin mo ng tao sa'yo, katakutan ka, alam mo yun. Hindi ganun eh. Sa amin kasi, bilang mga manggagamo, sinasabi nila, kilabot yan ng mangkukulam, kinatatakutan yan ng mangkukulam. Kami bilang tao, yung mga mangkukulam na halimbawa mga kakilala namin, alam din namin gumagawa sila ng ganun, pero hindi kami nagkukulang katulad ng ganitong mga aral. Na magpaalala pa rin, magbago na kayo. Kasi, hindi nyo yan madadala sa langit eh. Bagkus yan pa yung magiging rason nyo ng kapahamakan ninyo eh. Maisasanla yung buhay, sarili ninyo, sa demonyo, kay Satan kayo mapupunta eh. Sa walang hanggang kaparusahan. Walang hanggang lawa ng asupre. At yun ay ang ikalawang kamatayan. Ika nga. Hindi lang yun dahil sa sinasabi ng religion, pero wala akong babanggitin, ha? Hindi ako nag-aano sa religion. Kumbaga, example ko lang. I'm just setting an example para maintindihan nyo. May relihiyon na nagsasabi, di naman totoo yung impyerno eh. Dito lang yan sa lupa eh. Yung pamumuhay mo kung paano ka mamuhay. Oo, totoo nangyayari yan. Agree naman ako dyan na may impyerno yung pamumuhay natin dahil minsan talagang tayo dadaan sa hindi maganda pangyayari sa buhay. At sumasalo tayo ng mga pagsubok, problema. Yung iba hindi natin alam ang rason kung ba't nangyayari. Yung ganyan. But there are things na hindi ko pinipilit na maniwala ang lahat.
Sadya lang na mayroon kasi akong kaloob na nakikita ko at meron talaga. Yan. I assure na totoo. Na may ikalawang kamatayan. Hindi yun dahil sa sinabi ko na ano lang ha, yung dahil lang sa kaloob ko, kundi yung sinasabi kong katotohanan, yung pinakita sa akin. Inihayag sa akin yung katotohanan ng Panginoon na mayroon talaga. That's why, alam niyo yon, yung priority namin dito is soul winning. Kumbaga, nakikipagbuno kami para sa taong pinahihirapan na hindi naman dapat. Yung para yung tao mabago mo, para yung tao maiahon mo at maipabalik sa Panginoon. Di ba? Yan ang priority ng aming paglilingkod. Para makilala ninyo ang Panginoon sa buhay na hindi lang yun basta pangalan lang na naririnig mo sa simula bata ka, ganun lang. God, God, Jesus, Jesus, ganun lang. Hindi yung ganun salita lang. There's a power in the name of Jesus at yan ay totoo. Napakatotoo. At napakarami ng patunay sa aming paglilingkod dito. Hindi man bumubuka ang aming mga bibig. Kapag kami ay gumaganap, nakikita nyo naman yung ibang live natin, di ba? Wala akong binibigkas. Makikita nyo lang yung actions namin na we are just pray over. Makikita nyo lang sa pray over na I just lay hands, di ba? Prayer. Sa isang tulad ko na hindi perfecto, makasalanan din, di ba? It's just para sa mata ng tao, it's just a simple prayer, di ba? Ganun lang. Pero tingnan nyo yung pumapasok sa tao. Lalo't ang kagalingan na hindi mo kahit saan makukuha ng just a little prayer na tingin ng ibang tao lang. 'Di ba? Nila lang nila 'yun. Pero sa isang taong naghihirap, nagdurusa, nahihirapan sa buhay na halos makitil na ang buhay sa ginawa ng mga masasama, na ililigtas sila sa pamamagitan ng minamaliit na prayer na hindi mo alam may nakakapagligtas ka na ng kaluluwa ng tao. 'Di ba? Para sa amin, masaya yun. Malugod ang puso namin na yun ang gampanan namin dito. At pinagpapasalamat ko sa Panginoon kasi sa buhay kong to, it's a big opportunity. Dahil hindi lahat ay nabigyan ng ganitong katayuan. Despite na napakahirap talaga kasi sa mundo natin walang halos naniniwala na. Mas marami yung hindi naniniwala. 'Di ba? Especially sa amin. Ako, okay lang sa amin yun na walang maniwala, pero maniwala ka na lang sa Panginoon. Kaya yun ang aming hinahawakan. Kasi, hindi rin kasi namin pinoportrait yung sarili namin na kami yun eh. Ang Diyos yun. We are an instrument, katulad po ninyo. Kaya nga po yung mga mensahe namin na katulad po ng aming mumunting kahilingan na ma-share at yung iba nare-recommenda kami. Yan ay malaki ng tulong sa taong nahihirapan. At yun ang priority namin. Hindi lang dahil, alam niyo, naghahanap lang kami ng dahil sa gusto lang namin gawin na manggamot. Although kasi yan talaga yung nature namin ngayon. Hindi lang doon eh. Sadya lang talagang meron kaming mission na ginagawa namin ito dahil ito yung kalooban ng Diyos mangyari. Yun yan. Alam niyo yung aming paglilingkod, it's a pledge. What I call. A pledge of love. Diba? Sa Panginoon. Hindi lang siya yung promise in a way na sabihin mo lang ng bibig mo tapos singaw. Hindi. Alam mo yung mula sa puso yung pangako na yon nang dahil sa kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Hindi lang yun in return, sadyang yung puso ko, sadyang ito yung gustong gawin. Yung nangyayari dito, walang script, walang binabasa, alam mo yun, walang ginagaya, alam mo yun, nangyayari na lang to. Kahit tong pagharap ko, yung mga sinasabi ko, mamaya to di ko na maalala, papanoorin ko na lang yung sarili ko mamaya. May ganun akong times. Maraming nagsasabi, pag nagsalita ako, kakaiba. Maraming nagsasabi, salamat sa knowledge and wisdom, ganyan. Na kahit sa sarili ko, hindi ko rin alam kung saan nanggagaling. Bigla lumalabas. So, alam niyo na yun. Yan ay nagmula sa Panginoon. Lahat ng salita para sa ikaliligtas, para sa ikabubuti, kagalingan,
kabutihan, grasya, awa ng Diyos, yan. Lahat sa Panginoon, lahat galing yan. Kami tao rin katulad ninyo. Hindi perfecto, pero alam mo yon, kaya lang talaga nangyayari sa amin na may magalit sa amin na kahit wala naman kaming ginagawa. Dahil nakikita nila at hindi nila matanggap kung nasan kami. Na ganito kami tinawag. Kumbaga natural na sa amin to. Hindi namin in-expect, hindi namin hinanap, biglang dumating, alam mo yon na ganito na kami. Hindi namin siya hindi ko to pinagmamayabang ng ganang akin lang, 'di ba? I'm just happy kasi isa ako sa napili ng Panginoon na pagkatiwalaan. Alam mo yon, napakalaking na sa akin, no? Napakalaki sobra na pagkatiwalaan ka ng Diyos. Na walang kwentang tao na makasalanan para sa akin before, 'di ba? Napili ako ng Panginoon upang maglingkod para sa nangangailangan. At ang sarap sa pakiramdam namin nun. Kaya ako yung buong pusong nagpapasalamat din. Sapagkat sa panahon na ito sa amin, alam niyo yun, maano sa amin yung damdamin kasi pinagkakatiwalaan niyo yung tulad din namin. Kasi yung ginagawa namin, hindi to laro Buhay ang hawak mo. 'Di ba? Buhay yung mga hinaharap namin, buhay ang nakasalalay. Buhay din po namin ang aming iaalay para sa Diyos at para sa inyo. Sa totoo lang, akala nyo ganito lang yung aming ginagampanan. Hindi po, nakasalalay ang buhay namin. Sa realidad, kung ikay mahina-hina at malakas ang nakaharap, sa totoo lang, may mga history na namamatay ang mga manggagamot kapag mahina. Kapag natatalo, ika nga. Pero dumating sa amin ang wala kang kakatakutan, kundi ang Diyos lamang. Diba? Kaya wala kaming takot. Pero ang ibig ko sabihin diyan, yung pagganap namin, buhay din ang aming inaalay. Buhay din namin sarili. Harapin mo ba naman yung mga makapangyarihan, diba? Yung malalakas. Isipin mo yon, diba? Hindi yun biro. Hindi biro yung aming pagganap. Kaya nung mga una, medyo sensitive pa ako sa mga bashers yung mga walang paniniwala. Dati napatol pa ako Pero ngayon natatawa na lang ako. Hindi ko na sila pinapansin. Hindi ko na binibigyan ng importansya kasi mas mahalaga sa akin yung kailangan kong gampanan Minsan nagtitrip ako. Kukulitin ko. Pero not in a way na meron pang emotion. 'Di ba? Kasi nasanay kami ng payapa na payapang gamutan, 'di ba? Wala pa kaming ganitong page na marami yung sumusuporta at maraming followers Dumating sa totoo lang nagulat din ako na tumataas yung mga followers namin. Although ako naman masaya, pero hindi naman kasi yan yung aming tutok. Pero ibinigay ng Panginoon. Yung ganito karaming followers, masaya na rin kami. Gawa ng marami tayong nailigtas, yun lang naman ang amin Magampanan namin yung kalooban ng Panginoon sa mga taong nangangailangan, na mga pinapadala niya. Lahat yon hindi yun simulat sa pool, lahat ng nangyayari dito ay hindi aksidente. Plano ng Diyos mangyari ang lahat. Diba? So hari nawa, anong tawag doon? Maging inspirasyon. Diba? Yung aming mga nalakad, especially yung iba dito, yung kahit nagsisimula pa yung page namin, nanonood na, at alam mo yun, sumusuporta din sa amin. Maraming salamat po sa inyo. Even though ng mga una, alam niyo yan, maraming ups and downs talaga tong gamutan namin dito. Andyan yung maraming bashers. May mga bagong darating na manggagamot, may mawawala, may magbe-betrayed sa'yo. May mga ganyan kami na lumalabas din. Magugulat ka, iba yung tingin ng ibang tao sa'yo dahil may naninirang ganito. 'Di ba? Maraming nangyari. Pero isa lang para sa akin, hari nawa yung mga hindi maganda ang tingin sa amin ay hipuin ng Diyos ang inyong mga puso at mga mata na bumukas sa katotohanan. At makita ang kapayapaang magmumula sa Diyos. Yun lang. 'Di ba?
Kasi sa amin bilang gumaganap, hindi maiiwasan na may sumusubok, merong pagbibintangan kami ng hindi totoo, 'di ba? Para lang masira yung pagganap namin. Pero kasi para sa amin, ang problema natural na lang eh. Dadaan lang sa amin yan. Medyo minsan, maaalog ka kung kahinahina ka, medyo mahina-hina yung status mo. Pero yung line namin o linya namin kung saan kami nilagay ng Panginoon, lagi kaming nandun. Diba? Tumingin ka lang sa kaliwat kanan, tingin lang pero wala lang, diretso lang kami. So kaya kami, yan ay, it's a pledge sa aming pagkatawag ng Panginoon. Yung paghiram ng Diyos sa amin ay alam mo yon, hindi mo makikita kahit saan, hindi mo makukuha o kung, alam mo yon, wala kahit saan. Ang Diyos lang ang tanging makakapagalaw. Kaya kami, anda kaming gumanap, iaalay namin ang buhay namin, unay sa Diyos at para sa nangangailangan. Asahan po ninyo na kami ay magpapatuloy hanggang pumantay ang aming mga paa dito sa katawang lupang ito. Kami mananatili at kung saan kami tinawag ng Panginoon, walang magbabago. So God bless to all of you. Basbasa nawa kayo ng Panginoon sa inyong mga buhay at ang inyong mga pamilya. Gabi po, ako po yung galing kami. Kanina. Kanina. So God bless at kami ay may haharapin lamang. Kawan niya po sakit. Kayong Pagpalain po tayo ng poong may kapal. Good evening once again sa iba pa na narito. Share na lang po ng ating mga live para makatulog din tayo sa mga nangangailangan na hindi alam kung saan tutungo. Ang aming location, again, Molino 3, Bacoor, Cavite. Malapit po kami sa State Field School. Kung gustong makuha yung messenger na, yung full details namin, message lang po kayo dito sa page na ito, ha? Ako naman nagbibigay lang din ng aral at magbibigay ng lakas ng loob. Aral mula sa Diyos. At lakas ng loob para sa mga taong may nahihirapan at may pinagdaraanan. Na kung naisin nyo ng kausap na hindi alak ang ihaharap sa inyo, kundi ang pagbabago, kami ay handang tumulong. Support lang kami. Ang Diyos pa rin ang magbibigay at magpapagaling sa inyo. Ha? God bless, purihin natin ang Panginoong Jesucristo. Lahat ng ito ay inaali din namin sa ating Panginoong Jesus, sa ating Ama sa Langit. Pagpalain tayo ng Panginoon. God bless and bye-bye naman.